atat na atat na mapa-impeach si Sara. Di natin alam mga par kung bakit atat na atat ni si Ridon. Baka nakatanggap rin ng malit na malita. So magandang gabi po sa ating lahat at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video at sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers at lalo na sa aking mga bashers. Magandang gabi po sa ating lahat. So bago po tayo magpatuloy sa video reaction natin, paki-subscribe naman mga par. Diyan sa may profile ko, may subscribe button sa baba. Paki-click na lang mga par upang palagi po kayo updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par, si Vice President Sara Duterte may banat kay Bongbong Marcos mga par na wala siyang pakialam si Bongbong Marcos sa mga kababayan nating mga Pilipino, yung mga OFW nga naipit sa gulo doon sa Middle East. So totoo naman yung sinasabi ni Sara Duterte mga par na parang walang pakialam si Bongbong Marcos sa mga kababayan natin, sa mga Pilipino na nandoon sa Middle East na habang sila ay naiipit doon sa gera. So si Bongbong Marcos mga par ay palagi na lang biyahe papuntang Amerika. So ngayon, kanina ay nagpunta naman siya dito sa Cebu. Pero hindi natin narinig na may sinasabi siya na tutulungan niya yung mga kababayan natin na mga Pilipino na nandun sa Middle East na gusto nang umuwi dito sa bansa natin. So may banat si Sara Duterte mapar kay Bongbong Marcos at panoorin po natin yung banat ni Sara Duterte mapar. Para sagutin ang reklamong impeachment laban sa kanya. Sa gitna naman ito, may banat ulit ang bise sa Administrasyong Marcos. At live mula sa Davao City, may Express Report si Bril Montalvo. Bril, may info ba kung nakapag-file na ng sagot ang kampo ng bise? Ruth, muling binanata ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa kakulangan o kawalan umano ng aksyon ng administrasyon sa epekto ng tensyon sa Middle East, lalo't maraming OFWs ang apektado. Sinabi ito ng Vice sa kanyang dinaluhang aktibidad sa Digos City, Davao del Sur ngayong araw. Dagdag ni VP Sara, handa umano ang kanyang opisina na umalalay sa mga OFW na naiipit ngayon sa sigalot sa gitnang silangan. Sa kabila naman ang pinagdadaan ng problema ng bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at ng ilang pangunahing bilihin, positibo pa rin si VP Sara na may pag-asa pang gumanda ang takbo ng bayan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy Kaya nga. sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Well, it will be a difficult road back to prosperity, pero it is not impossible. Totoo namang sinasabi ni Sara Duterte mapar na maraming kakulangan si Bongbong Marcos sa mga kababayan natin na Pilipino na nandoon sa Middle East. Ang pangalawang pangulo sa sinabi ni House Committee on Public Accounts Chairperson Teddy Ridon na posibleng isapina sila ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio tungkol sa kanilang income tax return at business records. Pakinggan natin ang pahayag nito. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil Kaya nga, itong si Ridon mga par ay atat na atat na mapa-impeach si Sara. Di natin alam mga par kung bakit atat na atat ni si Ridon. Baka nakatanggap rin ng malit na malita. Para silang mga law benders. Ruth, muling nagpasalamat
Nagpasalamat si VP Sara sa mga Pilipino sa patuloy na nagtitiwala sa kanya, lalo't mataas pa rin o nasa 55% pa rin. Kaya nga, ang si kanyang Sara trust Duterte rating nga para sa ngayon, bagong siya lang ang inilabas na may survey pinakamataas ng Pulse na trust Asia. rating. Ruth. Yan po ang ulat ni Bril Montalve ng News 5, Mindanao. Binanata ni Sara Duterte si Bongbong Marcos dahil sa kanyang kakulangan ng pag-aksyon para matulungan yung mga kababayan natin na mga OFW na naipit doon sa Middle East sa gera. So hanggang dito na lang mga par yung video reaction natin. Magandang gabi po sa ating lahat at maraming salamat po.